Paulit-ulit lang din ho ginagawa ng mga DDs. Panay gawa lang din ho ng fake news araw-araw. Di ba nagsasawa? Para saan pa ang fake news? Para saan pa ang ginagawa niyong mga invento? Kung sa totoong buhay naman, hindi rin naman gano'n na nangyayari. Parang niloloko niyo lang ba yung sarili? Parang niloloko niyo lang din yung sarili niyo. Ano? Kasi isipin mo, pupikiin mo, gagawa ka ng fake news. Tapos habang ginagawa mo yun, nag-i-edit ka, gagawa ka ng fake news, habang ginagawa mo yun, alam mo sa sarili mo, hindi ganun eh. Alam mo may totoo talaga eh, kaya mo nga ginagawa, kaya mo nga ini-edit ka, kaya nga gumagawa ng mga ka-fake news kasi alam mo na hindi ganun. So habang ginagawa mo yun, alam mo hindi totoo yung ginagawa mo, alam mo yung totoo, anong point nun? What's the point, diba? What's the point? Ay, salamat po sa palipad pagkulay. Si Cristel Jess. Tama ba? Oo, naku, ano natin ito, i-pronounce natin ang tama. Kasi malaki-laki yung kanyang pinalipad. Cristel, tama ba? Oo, nahihirapan naman ako. Dikit-dikit, iniba na kasi ni Google yung ano. Cristel Jess, tama ba? Oo. Hi, Idol from Alabama. Ikaw lagi nagpapatawa sa akin sa araw-araw. God bless. Naku, salamat po. Tingnan natin yung tugtog na yan. Salamat po. Ay, sana bumalik sa inyo yung siksik liglig umaapaw. Para na akong pastor. Para na ako sa simba. Para na akong sa ano. Salamat sa mga nagbigay at mapapalitan niya ng siksik, liglig, umaapaw. Ganun. Kasimbahan naman ng Katoliko ganito. Humayo kayo at magpakarami, di tatayo ka na. Wala mo na lalabas, may second collection. Tatayo ka na. Wala mo nang aalis, meron tayong second collection. Hello, Krisulo. Ito kabigay ng second collection. Tatayo ka na. Okay. Wala mo nang aalis, may third collection. Ay, joke lang. Ito mga kababayan, di ba? Para sa inyong di ba? Para sa inyong para sa inyong paggawa ng fake news, pag-i-edit ng mga feature, para mapaniwala mo ang mga tao, di ba? Para mapaniwala mo ang mga follower nyo. Para sa inyong mga yun, kahit ang totoo naman talaga, hindi naman ganon. Hindi ko maintindihan talaga. Para mo niloloko mo yung sarili mo, Para kang binibiktima mo rin sarili mo, eh. Di ba? Katulad niya nitong mga ito. Grabe ang ginawa nilang pamimake news kay Pangulong Bongbong Marcos kasi patay na daw. May stage 4 colon cancer. Keso ganito, keso ganyan. Hindi raw, yung mga inilalabas daw ng mga video, hindi raw totoo yun. Mga nakaraan taon pa raw yun. Tapos meron kasama si Pangulong Bongbong doon sa Bataan. Yung sinelebrate kanina, na may isang lalaki doon na kulay, anong kulay yung salamin niya? Asul. Tapos asul pa rin ngayon. Anong gagawin mo? Kung yung eyeglasses niya noong 2025, ngayon 2020, hindi pa rin napapalitan. Kayo ba ang eyeglasses nyo taon-taon pinapalitan? Di ba? Ako nga may mga damit sinusuot ko ngayon at ang tagal ng panahon eh. Ako sa totoo lang, ang dami kong damit sa cabinet. Ewan ko ba bakit di ko pinagsusuot? Ang pinagsusuot ko lang yung favorite ko. Parang yung ko, sabi ko, ang dami mong suot na damit. Bakit yan pa rin ang sinusuot mo? Papalit-palit lang. Minsan medyo basa pa, sinusuot mo na. Ang dami mong damit yun ho ngayon yung mga ginagawang basyan ng mga didisit na ito si Pangulong Bongbong Marcos daw hindi raw na pinakikita ng administrasyon, tinatago na raw or patay na raw.
Oh, eh yung mga video na raw yan, yung mga throwback daw, mga luma na. Eh isipin nyo ikakalat nyo ng ganon, kahit hindi naman ganon. Eh sino nabibiktima ninyo? Although nagagamit nyo si Pangulong Bongbong sa ginagawa nyo ka-fake news, pero sino nabibiktima ninyo? Hindi naman pwedeng kami. Eh, dahil hindi naman kami naniniwala. Eh sino nabibiktima? Follower nyo. Di lolo ko yung follower nyo. Yeah. Although nagagamit nyo si PBBM, kasi si PBBM, kahit gawa nyo naman ang gawa ng istorya, patay na. Eh, kung talagang buhay naman siya, di wala rin kwenta. Diba? Eh, sino nabibiktima nyo? Eh, inuulit ko, hindi nga sa amin. Hindi nga kami. Dahil hindi kami naniniwala. Eh, naniniwala follower nyo. Di ang binibiktima nyo mga follower nyo. Mga bobo. Mambobobo nyo talaga. Oh, eh bakit mga kababayan? Katulad nito, mga kababayan, may kumakalat ngayon ito. Ito na, ipasa na raw sa PCO ito eh. Ewan natin kung bukas ay papangalanan ito. Nako, ano, Miss, eh, nag-delete na raw ng ano to, nag-hide na raw ng ilang, iniimbestigahan, ano daw ito, naipasa na raw yata sa PCO ito, tsaka sa NBI. Oo. Sinesearch nga raw ang Facebook na ito, hindi na raw makita eh. Itong Rowena De Castro. Siguro maraming Rowena De Castro. Eh, basta Rowena De Castro, ito yung profile pic niya. Ayan o. Oh. Nag-post ng ganyang picture, wala man lang nakalagay na CTTO, walang nakalagay na credit to the owner, walang nakalagay na feature not mine. So siya mismo nag-upload. So lalabas, sa'yo original itong picture na to. Na kung saan, kung titignan mo, ito si Pangulong Bongbong Marcos, ay parang nawala ng malay, tapos inaalalay na kanyang mga cabinet secretary. Tapos ang caption niya, Sarah, it's your turn to shine. So ano pinai-insist mo rito, Rowena De Castro? Ay napasa na raw sa PC ito at sa NBI. Baka inaayawan ko anong plano nila dyan. Opo. Alam mo, Miss, ginugulo mo buhay mo. O katulad niyan, gumawa ka ng ganito. Ano pala mo rito? Hindi kasi, mga kababayan, kasi ako, sa totoo lang, halimbawa, vlogger ako ng DDS, vlogger ako ng Digong, hindi ko rin gagawin ito eh. Hindi ko rin gagawin ito. Bakit? Hindi man ako immature. Hindi naman ako immature para gawin ito. Isipin mo gagawin ko yan. Tapos hindi naman totoo yan. Anong napala ko dun? Sige nga. Anong benefit sa buhay ko nung ganun? Anong benefit sa... Anong mapapala ko sa ganun? Putik na yan. O katulad nito, Rowena De Castro, obviously, wala ka namang napala dito. Kung di maniwala sa yung mga follower mo rito. Pero yung talagang may napala kang maganda sa buhay mo, sa pamilya mo, I'm sure wala. Eh, ang problema, magkakakaso ka pa yata. Yung pa mahihita mo. Tapos bandang huli, sorry. Ay, putik na. O, sinesearch daw ito, itong babaeng ito, hindi na makita yung account. Pero na-save na eh, oh. Ang alam ko kanina, nakuha impormasyon, naibigay na sa PCO ito. Nabigay na rin ho sa NBI. Ay nako, kakawawain mo yung sarili mo, Miss. Bigyan mo lang ng problema mo. Eh, itong PCO, mga kababayan, mukhang seryoso ho.